isa't isa ngayon, lalo po sa ating mga bisita. Ipag-pray po natin sila. Okay? Let us close our eyes as we pray for all our visitors. Father God, maraming salamat po. Niloob mo na makarating po dito ang aming mga panauhin, Panginoon. Inanyayahan ang aming mga kapatiran upang makiisa, Panginoon, sa pagdiriwang na ito, Panginoon, ng iyong church na itinayo mo dito sa San Pedro. Salamat po, O Diyos, sapagkat tunay po ang kanilang presensya ay karagdagang inspirasyon sa amin. Lord, pinagpipray po namin yung mga bisita po namin sa oras na ito, na ikaw po, O Diyos, ang mag-bless po sa kanila. Ikaw po ang mag-bless sa kanilang pamilya. Ikaw po ang mag-bless sa kanilang buhay. Ikaw po ang mag-bless sa kanilang kalusugan. At anumang kanilang pangangailangan, in the name of Jesus, katakbuhin mo po ito. Tunay po kami nagagalak na kami po ay kasama po nila at sila po ay kasama po namin, O Diyos. Nawa sa oras na ito ay maipadama po namin ang pag-ibig na nagmumula lamang po sa inyo sa bawat isa sa kanila. Muli po, salamat po, ang papuri po namin ay sa inyo. Lord, kami po sa Church of Christ San Pedro ay narito. Nagtataas din ang aming tinig ng pagpupuri sa inyo, Panginoon. Samahan niyo po kami sa aming gawain ito. Pangunahan niyo po kami. Dahil tunay po, O Diyos, ang gawain ito ay magtatagumpay kung ikaw po ay kasama po namin. Lord, wala po kaming ibang hangad, kundi maitaas lamang ang iyong banal na pangalan sa lugar na ito, sapagkat wala pong ibang pangalan sa silong ng langit na sukat naming ikaligtas maliban sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Kaya po sa oras na ito, wala po kaming ibang gagawin, kundi papurihan po kayo, papurihan ang iyong banal na pangalan. In the name of Jesus, ito ang aming prayers. Tayo magsabi ng Amen! Wala bang kamay para sa Panginoon? Bigyan nga po natin ng malakas na clap opening ang Panginoon. Yung may kasamang sigawan! Parang ang hina naman yan. Ulitin mo po. Yung palakpak na may kasamang praise the Lord! Let's say hallelujah! Let's say Jesus! Everybody say Jesus! And that is why we are here to celebrate the
deserves all the praise and all the worship we can give to Him. In Psalms 100 verse 5 it says, "For the Lord is good, and His love endures forever. His faithfulness continues through all generations." Can we agree to that, church? For 23 years, God remained good and faithful to us. Imagine that. 23 years, generations have passed, and many people have come and go, but still, nandito pa rin si Lord. Amen? So now, church, let us continue to praise His name. Let us continue to sing His goodness. And let's sing our hearts out as we sing this song. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake
sing the goodness of the Lord, as we sing this song, let us continue to declare His name. I just wanna speak the name of Jesus.
We know, Lord, that when we speak your name, tinutulungan niyo na po kami agad, Lord, even though hindi pa po namin alam na nandyan po kayo, Lord, dahil nakakalimutan po namin. But once we speak your name, Lord, you help us. Thank you, Lord, for everything, Panginoon. Thank you for your faithfulness, your goodness, and your guidance all throughout our lives. And hindi lang po sa lives namin, Panginoon, kundi, Panginoon, sa iglesia niyo po, Panginoon. Kaya naman po, Panginoon, nandito po kami, naninindigan, Panginoon, na kayo lamang po ang aming itataas, Lord God. And today, Panginoon, yun po ang gusto namin iparating sa inyo, Lord God, na kayo lang po ang aming pupurihin at papasalamatan, Lord God. Panginoon, ngayon pong araw ay humingi po kami ng tawad, Lord God, sa aming trespasses, Lord. And we hope, Panginoon, na nabasahan po namin kayo, Lord God, through our singing, Lord God, we have successfully lifted up your name, Panginoon. And this is all we ask, Panginoon, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat, Pastor Vic and Sister Ana. Thank you so much sa ating praise and worship team. Bigyan nga po natin ng isang malakas na clap offering ng Panginoon. Kapag ang palakpak po na yan is not for anybody, but for our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Napakabuti ng Diyos. Amen po ba? Napakabuti ng Diyos because for 23 years, He has been with us and will continue to be with us as we continue to do the mission of our church. Naglagay ang Diyos ng church dito po sa San Pedro, and this church is called the Church of Christ at San Pedro for one purpose, para po malaman ng mga tao that we can be able to love God, all of us, and we can be able to love people. Gusto po ng Panginoon na mahalin natin siya at mahalin natin ang ating kapwa. So this afternoon, gusto kong magkwento sa inyo. Hindi po ako magsisermon, magkukwento po ako. Are you ready? Itong pag-uusapan po natin is a story from the Bible found in Luke chapter 10 verse 25 to 28. And a message, o ito pong mensahe ng Lord, hahamuin natin sa kwentong ito. So let us all stand up right now, please. Tumayo po tayo. And let us respect the Word of God. From Luke chapter 10 verse 25 hanggang 28. Ang sabi po ng Bible ay ganito. Isang dalubhasa sa kautusan ang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, anong dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Tanong niya. Sumagot si Jesus, ano ba ang nakasulat sa kautusan? Ano ba ang nababasa mo roon? Sumagot ang lalaki, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong lakas mo, buong pag-iisip mo, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Verse 28, sabi ni Jesus, tama ang sagot mo. Gawin mo yan at magkakamit ka ng buhay na walang hanggan. Heavenly Father, we want to lift up this story right now before you. And we're asking you, O Lord, na i-bless mo po ang nais mong sabihin sa bawat isa sa amin. This afternoon, O God, kausapin mo po ang bawat isa sa amin in a very personal way. Sa ganun po, Panginoon, maunawaan namin ang kagustuhan at kalooban mo sa bawat isa. Ito po ang aming samantalangin in the name of Jesus. Let us all say, Amen. We may be seated. The story happens when a teacher of the law, ito pong law na ito, o itong lawyer na ito, ay hindi po lawyer na katulad ng mga attorney sa panahon natin ngayon. Yung lawyer po na ito ay tumutukoy sa isang expert Jewish, expert in Jewish scriptures. Ibig sabihin, napakahusay po nila pagdating sa banal na kasulatan.
So they approached Jesus, or he approached Jesus. Mukhang sincere naman ang question niya. Sincere naman. But his real intention was to test Jesus. Now, though this encounter, through this encounter, Jesus revealed the essence of the law. Loving God, loving people. Now, gusto ko tignan po natin yung several things na pwede nating malaman dito sa kwentong ito. First of all, tignan po natin the question. The question is, what must I do to inherit eternal life? Balikan natin yung verse, sabi po diyan sa 25, isang dalubhasa sa kautusan ang lumapit kay Jesus o kay Jesus upang siya'y subukin. Ang sabi po niya, Guro, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? This is actually a right question based on a person's wrong intention. Tama ang tanong, mali ang intensyon. Tama ang tanong niya. Di ba? This is a valid inquiry from an invalid motive. Tama yung kanyang itinatanong, mali po yung kanyang motibo. And there are some cases sa buhay po natin na mga may nagtatanong dahil hindi nila alam. Okay yun. May mga nagtatanong naman dahil gusto nilang liwanagin. Malabo sa kanila eh. Okay din yun. Pero may mga nagtatanong naman na gustong manubok. At ito pong lalaking ito, yung klase ng ganong nagtatanong, nanunubok. At sabi po dito, he asked Jesus, why? To test Jesus. Para subukin ang Panginoong Yesus. On the other side, mga kapatid, hindi naman winalang bahala ng Panginoong Yesus yung tanong niya. Why? Because that question, is exactly what we need. Yung tanong po niya, na ang sabi po niya, what must I do to inherit eternal life, is a valid question because this is something that we need. Ito po yung kailangan ng tao. Lahat po tayo, hinahanap natin to, tinatanong po natin to, paano nga ba ako magmamana ng buhay na walang hanggan? Amen? Saan kaya ako pupunta pagkatapos ito nakakatiyak kaya akong sa langit? This is a very important question, isn't it? Tama po ba? Mahalagang tanong po ito. Sino po ba naman sa atin ang hindi nais ng buhay na walang hanggan? Meron po ba dito hindi nais mapunta sa langit? Meron po? Pakitanong mo nga yung katabi mo, gusto mo ba sa langit? O, di ba? Ano ang sagot? Gusto raw mo ba o hindi? Hindi ko madinig. Gusto raw mo ba o hindi? Okay, tayo na. Sino ba ang ayaw ng buhay na walang hanggan? Sa langit na bayan, pakitanong muli yung katabi mo, gusto mo ba ng eternal life? O, ano mong sagot? Ano mong sagot? Gusto? Taas po yung kamay ng gusto ng eternal life. Palakpak sa Panginoon, come on. O, kita niyo po. Di ba lahat naman po tayo, gusto natin ng eternal life. Kaya po kahit mali yung tanong, mali yung motibo, tama ang tanong, hindi winalang bahala ni Jesus yung tanong. Kasi tama ang tanong. So ito ang sagot ng Panginoon. Jesus answered the question in what we call Socratic way. Pag sinabing Socratic way, mga kapatid, or Socratic way, answering the question with a question. Anong question ni Jesus sa kanya? What is written in the law? How do you read it? Sinagot ni Jesus, ito pong lalaki itong lawyer na ito, or expert when it comes to Jewish law, sinagot po niya. Ang sabi niya, ano ba ang nababasa mo? Ano ang nakasulat doon? Ano pong ginawa ni Jesus? He pointed him back to the scripture. Gusto mong malaman ang sagot? Sabi ni Jesus, go back to the scripture. And alam niyo mga kapatid, yan din po ang need natin ngayon. Yan ang need ng mga tao ngayon. If you are really and seriously looking for an answer, paano ka papasok sa langit? Sabi ni Jesus, basahin mo yung Bible.
kailangan natin gawin, mga kapatid, sa panahon natin ngayon, kung may tanong ka, paano ka papasok sa langit, paano ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan, sabi ni Jesus, go back to the scripture. Ano ang nabasa mo dyan? Ano ang nalaman mo dyan? Bakit Pastor Bible? Alam niyo ba ibig sabihin ng Bible? B-I-B-L-E stands for Basic Instructions Before Leaving Earth. Ito po pala ay basic instruction before leaving Earth. Meaning, lahat tayo, we are going to leave this earth, but God provided a basic instruction that you need to read. Ang sabi po ni Jesus doon sa skriba o doon sa lawyer na nagtatanong sa kanya, ang sabi po sa kanya, go back to the scripture. Ano ba ang nababasa mo? Mga kapatid, you can find the answer, mga kaibigan, in the instructions of the Lord sa scripture. You can find the answer or the instructions in the scripture kung paano ka magmamana ng buhay na walang hanggan. You look at John chapter 5 verse 39, at ang sabi mo dyan, you study the scriptures diligently because you think that in them, sabi mo dyan, you have eternal life. Everybody say eternal life. Ano po ang sabi? Sapagkat sa banal na kasulatan, sabi po dyan, when you search the scripture, you will find the answer. How are you going to inherit what we call eternal life? Why? Because in the same verse, sabi ni Jesus, these are the very scripture that testify about me. So, if a person, kung ang tao ay naghahanap ng buhay na walang hanggan, go back to the scripture, sabi ni Jesus. Alam niyo mga kapatid, marami ng mga tao ang nabago ang buhay simula ng buksan at pag-aralan ng Biblia. Isa na po dyan yung kilalang gospel artist, our brother in the Lord, si Bill Auhero. Si Bill Auhero po ay isang pusakal na kriminal. Pumatay ng tao, magnanakaw, kung tawagin po siya, si Bill Carpa. At bago po mag-martial law, kasi shoot to kill na po ang order sa grupo nila, siya po ay nahuli at nakulong. Lahat ng kanyang mga kasama, patay. Pero inalaw ng Diyos na siya ay mabuhay sa loob ng kulungan. Isang pagkakataon may nag-abot sa kanya ng banal na kasulatan. At yung pong banal na kasulatan yun ay sinimulan niyang basahin doon, nagsimula ang pagbabago ng kanyang buhay, mga kapatid. Tunay po ang sinabi ng Bible, if you want to find the answer for your question, how are we going to inherit the kingdom of God? How am I going to be assured of eternal life? Sabi ng Panginoon, ano ang nabasa mo doon? Hindi lang si Biloher. Siguro napakinggan niyo na po yung patotoo ni Dolphy Jr. Dolphy Jr. knew the Lord through the scripture. Si Brother Manny Pacquiao, ang ating Bible representative before, bago po siya maging Christian, siya po ay naging Bible, sabi nga ambassador. And when he searched the scripture, lumaya po siya. Saan siya lumaya? Lumaya po siya mula sa pagsasabong, lumaya siya mula sa pagsusugal, lumaya po siya mula sa pagbababae. Sumaya si Jinky Pacquiao, kaya sabi ni Jinky Pacquiao, happy wife means happy life because naging masaya ang buhay po nila nang makakilala si Brother Manny sa ating Panginoon nang simulan niyang basahin ang banal na kasulatan. So the Lord is telling us, if you are searching for what we call eternal life, kung paano ka magkakaroon niyan, paano ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan, ang payo ng Panginoon doon sa skriba, basahin mo ang Biblia. Ano ba ang nabasa mo dyan? Ano ang sinasabi niyan? So the question has been answered. Go back to the scripture, sabi ng Lord. Ang problema lang sa atin, mga tamad tayo magbasa ng Bible. Bakit tanong mo nga tabi mo, tamad ka bang magbasa?
Ano, tamad daw po ba? Tamad. Tamad. Sabi mo uli sa kanya, umamin ka. Mas masipag tayo manood ng TV. Mas masipag tayo mag-cellphone. Tama? Sino po may cellphone? Taas po ang cellphone. O, di ba? Lahat tayo. O, ngayon po. Sino po may Bible? Taas po ang Bible. O, kita niyo, mas marami ang cellphone kaysa sa Bible. Bakit? In love tayo magbasa ng Facebook. In love tayo mag-scroll. But we never search the Bible. But we're looking for what we call eternal life. Tama? And sabi ng Panginoon, if you're looking for eternal life, search the Scripture. Kasi yan ang magpapatotoo tungkol sa akin. Kaya mga kapatid, bumitaw na kayo sa sobrang panonood ng TV, bumitaw na po kayo sa sobrang Facebook. Face the book naman. Amen? Amen? Sabi mo sa katabi mo, bumitaw ka na. Yan, palakpakan po natin yung mga bibitaw. Para hindi makabitaw yung iba na pipilitan lang. Sabi mo sa katabi mo, bumitaw ka na, kapatid. Praise the Lord. Sino po dito ang handang bumitaw na? Come on, yung mga bibitaw na sa FB, sa TV, at kung ano-ano pa. Hahawakan na ng Biblia, taas ang kamay. Palakpak sa Panginoon, come on. The second point, the second thing that I want to share to you is notice the confirmation. No? Ang confirmation, sabi ng Lord, ang sagot niya kay Lord ganito, Luke chapter 10 verse 27. After asking kung paano siya magkakaroon ng buhay na walang hanggan, sabi ni Jesus, ano ba nakasulat? Jesus pointed back to the Scripture. Ang ganda naman ang sagot niya. Tignan niyo mo, Luke chapter 10 verse 27. Ito ang sagot nitong Skriba. Sabi ng Skriba, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength, and with all your mind, and love your neighbor as yourself. Itong sagot na ito ng Skriba was quoted from Deuteronomy chapter 6 verse 5 and Leviticus chapter 16 verse 18. Ibig kong sabihin, ito pong Skriba ito is well-versed when we talk of the Bible, when we talk of the Scripture. Master na master niya yung sinasabi ng law. In fact, kinonfirm or inaffirm ni Jesus yung sagot po niya. Pag tinignan niyo po yung verse 28, ang sabi ni Jesus, tama ang sagot mo. Sa panahon po natin, tumpak, correct, sakto ang sagot mo. No? In other words, Jesus does describe that He has given an orthodox. When we say orthodox answer, it is scripturally proper answer. Pero hindi mo doon nagtapos. Hindi doon nagtapos. Kasi sabi ni Lord on the same verse 28, gawin mo iyan. And then sabi ni Jesus, magkakamit ka ng buhay na walang hanggan. Ang sinasabi po ni Jesus ay ganito, this kind of love requires more than emotional feelings. It would also include orthodox practice. He needs to practice what He preached. Alam niyo, itong sagot ng Skriba na to, naitanong na rin to kay Jesus. Actually, turo talaga to ni Jesus eh. When you look at Matthew chapter 22 verse 25 o 35, makikita niyo mo dyan. At sabi po ay ganito, and one of them, a lawyer, asked him a question to test him. Talagang daming sumusumo kay Lord ng panahon na yun, no? Anong sabi sa kanya? Teacher, which is the greatest commandment in the law? Ano ang pinakadakilang utos? Matthew 22:37, ano po, hanggang 40. And he said to him, you shall love the Lord. Sabi ni Jesus na to. Sabi ni Jesus, you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the great and first commandment. And a second is like it. You shall love your neighbor as yourself. On these two commands depend all the law and the prophets. Sabi ng Panginoon, all the law and the prophets hang on these two commandments. Love the Lord
and love people, love our neighbor. Dapat, at the heart of our faith is what we call love. Gusto niyo pong dumami ang tao sa simbahan? Parang ayaw niyo ah. Gusto niyo pong dumami ang pila papunta sa langit? Parang mas gusto niyo yata yung maraming pila doon sa kabila. Gusto niyo pong dumami ang pila papunta sa langit? Sabi po ng Panginoon, love God, love people. Because at the heart of faith, dapat na andoon yung love. Kung merong unang-unang dapat magpakita ng pagmamahal sa Diyos at sa kanyang kapwa, sabi ng Panginoon, dapat yun yung mga mananampalataya. Sabi mo sa katabi mo, Amen. Dapat tayo yun. Sabi mo sa katabi mo, ikaw yun. Sino po? Sabi mo, ako yun. O, kita nyo? Siya yun at ikaw. Dapat tayo po yun. Because all the law and the prophets, sabi ng Panginoon, hang on these two commandments. Maybe you will ask me, what does it mean to love God with all your heart, soul, strength, and mind? Mga kapatid, it means that no part of our love should be separated from the love or from our love to Him. Pag sinabing love God with all your heart, it means loving Him with your emotions and desires. Kaya pag kumakanta ka, damang-dama mo. Amen? Pag kumakanta ka para kay Lord, damang-dama mo. Amen mo ba? Hindi yung parang wala lang. Kumakanta ka parang wala lang. Hindi ganon. Ang kumakanta, umaawit para kay Lord, damang-dama niya. Feel na feel mo. Amen po ba? Mahirap po yung umaawit ka kay Lord, awit pa lang to ha, pero hindi mo nararamdaman. So pag sinabing love God with all your heart, it means loving Him with all your emotions, making Him the center of your affection. Pag sinabi po natin love God with all your soul, it means loving Him with your very being, na hinahanap mo siya ng buong puso. Pag sinabi natin love God with all your strength, it means loving Him with all your energy, with all your time and resources. Meaning you're gonna serve Him with all that you do. Lahat ng ginagawa mo para kay Lord. Amen? Amen? Pag sinabi natin loving God with all your mind, it means loving Him with your thoughts and understanding through the meditation of the Word of God. When we love God, we can truly, with all of our heart, soul, and strength, it will certainly transform us into how we live, think, and act towards our neighbors. And it will be more comfortable for us to love people or to love our neighbor. Mas madaling mahalin ang kapwa pag mas mahal mo ang Diyos, higit kanino pa man. Ang sabi nga po ni John Bloom, isang Christian writer, you look at this, ang ganda nito ang sinabi niya. Sabi ni John Bloom, the most loving thing we can do for others is love God more than we love them. For if we love God most, we will love others best. Amen? Bigyan niya naman natin ng malakas na clap offering si Lord this afternoon. Pangtong punto na nais ko punta rin sa inyo is the clarification. Ang tanong po ng lalaki, sino ba ang aking kapwa? Who is my neighbor? Alam ng skriba, yung tinutumbok ni Jesus, na alam ni Jesus, no? Yung kanyang puso, ano sinasabi ni Jesus? Alam mo yung law, pero hindi mo alam yung love. Yun ang tinutumbok ni Jesus. Why? Expert sila sa law, pero hindi sila expert sa love. In other words, ginagawa nila yung binabasa nila, inaaral nila, tinuturo nila, pero walang love. So, sabi ng next verse chapter 10, verse 29, pero ayaw mapahiya ng tagapagturo. Kaya nagtanong ulit siya. Ito na, clarification ang gusto niya mangyari. At sino naman ang kapwa ko? Who is my neighbor? Now, bakit ganito yung tanong niya?
Simply because itinuturing lamang po nila na ang kanilang kapwa-tao ng mga panahon na yon ay yung mga pure-blooded Jews. And the rest, tinuturing po nilang hindi neighbor. Pag hindi ka purong Hudyo, hindi ka nila kapwa-tao. Wala silang pakikipagkapwa-tao sa iyo. Kaya nga, even yung mga Samaritan, hindi po nila kinakausap. Bakit? For them, ang kapwa-tao lang nila yung pure-blooded Jew. Pag hindi ka pure-blooded Jew, hindi ka nila kakausapin. Kaya yung tanong niya, nagpapahayag na meron siyang selected people na yun lang yung itinuturing niyang kapwa-tao. Tanong mo po, kayo po ba ay selective pagdating sa kapwa-tao? Meron lang kayong itinuturing na kapwa and the rest, hindi yung kapwa-tao. Bakit ganito yung tanong niya? As I have said, meron siyang pinipili. So from here, Jesus told the story of a Good Samaritan. Alam po ba ninyo yung kwento ng Good Samaritan? Kwento ko po sa inyo. Luke chapter 10 verse 30 up to the following verses. May isang taong pumunta sa Jericho galing sa Jerusalem. Habang naglalakad siya, hinarang siya ng mga tulisan. Kinuha nila ang mga dala niya, pati na ang suot niya. Binugbog niya o nila siya at iniwang halos patay na sa tabi ng daan. Nagkataon dumaan doon ang pari. O alam niyo po yung pari, yung priest. Mga naglilingkod dito sa loob ng templo, no? Nagkataon dumaan doon ang isang priest o pari na makita niya ang taong nakahandusay, lumihis siya. At sabi mo rito, lumihis siya at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Verse 32, napadaan din ang isang Levita. Alam niyo po yung mga Levites? Lingkod din po ito sa templo. Meaning yung priest at saka Levites, pareho pong mga naglilingkod sa loob ng templo. Alam na alam po nila yung scripture. Master na master po nila kung anong gusto ng Lord. Pero anong ginawa po nito? Sabi po rito, nakita niya ang tao, pero lumihis din siya sa kabilang daan at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Verse 33, pero may isang Samaritanong naglalakbay na napadaan doon. Ang mga Samaritano po, itinuturing ng mga Hudyo na mga makasalanan kasi sila ay half-blooded Jews. Ang turing sa kanila, hindi nila kapwa-tao. Pero tignan niyo po kung anong ginawa po nitong Samaritanong ito. Ang sabi po rito, pero may isang Samaritanong naglalakbay na napadaan doon, nakita niya ang taong nakahandusay at naawa siya. Nilapitan niya ang lalaki, hinugasan ng alak ang sugat, binuhusan ng langis, at binendahan. Then, sabi po rito, pagkatapos isinakay niya ang tao sa sinasakyan niyang hayop, dinala sa bahay panuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan, binigyan ng Samaritano ng pera ang may-ari ng bahay panuluyan at ang sabi, alagaan mo siya at kung kulang pa iyan, at kung kulang pa iyan sa magagastos mo, babayaran kita pagbalik ko. Grabing serbisyo ng Samaritano, di ba? Take note, itinuturing po nila itong makasalanan. Sino yung tumuturing na makasalanan dito at hindi dapat binabate, hindi dapat kinakausap? Yung priest at saka yung Levites, yung mga pure-blooded Jew. Kaya ito ang tanong ni Jesus. Nagtanong si Jesus sa tagapagturo ng kautusan. At sabi ni Jesus, sa palagay mo, sino sa tatlong ito ang nagpakita na siya ay tunay na kapwa-tao ng biktima ng mga tulisan? Sumagot siya. Sabi po noong skriba, ang tao pong nagpakita ng awa sa kanya. Sabi sa kanya ni Jesus, lumakad ka, ganun din ang gawin mo. Now, based dito sa kwento ni Jesus about the Good Samaritan, loving our neighbor means breaking down our neighbor's boundaries. Pag sinabi pong mahalin ang ating kapwa, mahalin ang ating kapwa-tao, ibig sabihin, wawasakin natin kung ano man yung humahadlang. Ano ba to? There should be a intentional, dapat nandun po yung
ang mga boundaries na ito. Again, loving our neighbors means breaking down our neighbors' boundaries. Ano ba ito? Breaking the boundaries of ethnic and racial line. Meaning, hindi ka tumitingin sa kung anong lahi siya. The Samaritan helped the Jew kahit na magkaiba sila ng lahi. It means breaking down the boundaries of religion lines. Meaning, kahit magkakaiba tayo ng pananampalataya, dapat magpakita ka pa ng pakikipagkapwa-tao. Imagine, ayaw pong tanggapin ng mga Hudyo sa kanilang templo ang Samaritan, and yet in the story, ang tumulong sa Hudyo ay yung pong Samaritano. It is breaking down the boundaries of economic lines, meaning kung anong resources meron ka, itulong mo sa kapwa mo dahil nakita mo kailangan ng tulong ng iyong kapwa. Amen mo ba? It means breaking down the boundaries of moral lines. Alam niyo, minsan tayo, when we say moral lines, meaning, meron po ba sa ating perfect yung hindi nagkasala? Tapos po yung kamay ng malakas ang loob, hindi nagkasala. Sabi mo nga sa katabi mo, umamin ka, makasalanan ka. O, totoo po. Totoo po ba makasalanan tayo lahat? Sino po nagsasabi rito at umaamin na makasalanan siya? Sabihin niyo po, umaamin po ako. Palakpakan natin ang Panginoon, umamin ka. Pinakamahirap gawin. Pero yun ang tama. Aminin po natin, lahat tayo ay makasalanan. Ito masakit. Minsan, tinitignan natin yung kapwa natin, mas makasalanan niya kaysa sa akin. Mga kapatid, we should break down the boundary of moral lines. Meaning, kahit alam mong makasalanan, merong immorality sa kanyang buhay, maaaring makamundo, maaaring maraming bisyo, still mahalin mo pa rin yan. Kagaya ng pagmamahal mo sa sarili mo, yan ang pakikipagkapwa-tao. Hindi tayo namimili. Amen po ba? Sabihin mo nga sa katabi mo, mapili ka ba? Ano po, mapili daw? Mapili daw? Sabihin mo ulit, masama yun. Sama po yan. So pag sinabi po nating loving our neighbor, ibig po sabihin, hindi tayo namimili ng tao. Kahit sino pa yan, anumang antas ng buhay, o kahit nakikita po natin na parang mas matuwid tayo kaysa sa kanya, all the more, mamahalin mo yan, gaya ng pagmamahal mo sa sarili mo, dahil yun ang tunay na pakikipagkapwa-tao. Sabi mo nga sa katabi mo, mahal kita kapatid sa Panginoon. With all your heart, come on! Sabi mo sa katabi mo, mahal kita kapatid sa Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. There is no restrictions on who we should treat as a neighbor. There are no limits to whom we should love as ourselves. Why? Because we are called to be a neighbor to everyone. We are called to be a neighbor to everyone. Kahit sino ba yan, mahalin mo gaya ng pagmamahal mo sa sarili mo. Dahil yon ang nagtidefine kung talagang mahal mo ang Diyos. Wala kang pipiliin. This afternoon, gusto kitang kausapin. Ikaw ba ay katulad ng lalaking ito na nagtatanong din kung paano magmamana ng buhay na walang hanggan? Alam niyo, maliwanag ang sagot ni Lord. Sabi ni Lord, you have to love God and you have to love people. Ang problema, katulad tayo ng eskriba, alam lang natin yung law, pero di natin magawa perfectly. Sino po rito nakakagawa perfectly? Meron po ba? Meron po bang perfectly nakakagawa ng utos ng Diyos? Meron po? Come on people! Meron po ba? Meron po bang perfect na nakakagawa ng gusto ng Panginoon? Wala. Yan ang realidad. No? Wala po sa ating perfecto. Bakit? Dahil lahat po tayo ay makasalanan, bunga ng pagwasak natin sa ating relationship sa ating Diyos.
At magagawa lang po nating mahalin ang Diyos at ang ating kapwa kung tatanggapin po natin yung pag-ibig ng Diyos. Sabi nga, natuto tayong magmahal sapagkat ang Diyos ang unang nagmahal sa atin. Paano ito ipapakita o paano mo ipapakita sa Diyos yung pagmamahal mo sa Kanya? Sa pamagitan ng pagmamahal sa kapwa. Paano po ipinakita ng Diyos yung pagmamahal niya sa atin? Nung ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak at naging katulad natin. Nagdusa doon sa krus at namatay para sa ating mga kasalanan. Ngunit siya'y muling nabuhay na ikatlong araw upang bigyan tayo ng katiyakan na bawat sasampalataya sa Kanya, tatanggap sa Kanya, tatanggapin ang pag-ibig ng Diyos, tiyak na magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi tayo perfect at hindi natin mape-perfect ito. Kaya si Jesus ibinigay ng Diyos sa atin dahil siya ang perfect nito. Ngayon, para makita ng Ama na perfect ka, kailangan mong tanggapin yung anak niya. Kaya sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Kung hindi kay Jesus, hindi ka papasok sa langit kasi hindi mo kayang perfectin ito. Kaya kailangan mo si Jesus para pag nakita ka ng Ama, ang tingin sa iyo ay perfect because si Jesus Christ na anak niya nasa buhay mo. Kung wala si Jesus sa buhay mo, hindi ka kahit kailan magkakaroon ng katiyakan ng kaligtasan. At tanong, nais mo bang magkamit ng buhay na walang hanggan? Ang sagot po, simple lang. Kung nais mo magkaroon ng buhay na walang hanggan, hindi mo kayang ma-perfect ang law. Pero pag tinanggap mo si Jesus na nag-perfect ng law, magiging karapat-dapat tayo sa Panginoong Jesucristo o sa ating Ama kung tatanggapin mo ang Panginoong Jesucristo. Nais mo bang magkaroon ng eternal life? It's not by keeping the law, but keeping the love of God by accepting His Son, Jesus Christ, who died for our sins. Sa oras na ito, nais ko kung tayo lahat ay tumayo. And as we sing this song, kung yung katabi mo o bisita mo, naramdaman niya, gusto ko ng buhay na walang hanggan. Pero hindi ako perfect. Anong gagawin ko? Sabihin mo sa kanya, sasamahan kita sa harapan, tanggapin mo si Jesus. Kasi si Jesus lang ang pag-asa mo para magkaroon ka ng katiyakan ng kaligtasan na hinahanap. Damin mo sa iyong puso yung katok ng Panginoon at sinasabi sa iyo, anak, matagal na kitang tinatawag, matagal na kitang nais na lumapit sa akin. Ano ang nakakahadlang upang ako ay iyong tanggapin? Habang umaawit po tayo ng awit panawagan, I want you to ask your friend, sabi mo sa kanya, gusto mo bang tanggapin ang Panginoong Jesucristo sa buhay mo? Halika, lumapit ka, sasamahan kita, at tanggapin mo si Jesus bilang iyong Panginoon at sariling tagapagligtas. Let us sing this song. And as we sing this song, please invite your friends. Ask them or ask him kung gusto niyang tanggapin ang Panginoon sa kanyang buhay bilang kanyang Panginoon at sariling tagapagligtas. Sige po, ngayon pa lang kausapin mo na siya. Let's try to minister to our friends. Alam mo, hindi aksidente na ikaw ay nandito. Hindi po. Plano po yan ng Panginoon sapagkat gusto po niya na magkaroon ka ng kasagutan sa tanong mo kung paano ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan. And this afternoon, ang sabi ng Panginoon, ang tanging susi para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan is to receive me as your Lord and your Savior. Naparito si Jesus bilang tagapagligtas sapagkat nais niya na magkaroon ka ng kaligtasan. It's about time to humble ourselves before the Lord and receive Him as our Lord and Savior. Sige po, dalhin niyo po rito sa harapan kung nais niyang tanggapin ng Panginoon. Samahan niyo po siya dito. Sige po. Hallelujah.
If you want to receive the Lord Jesus Christ, just come forward. Sige po. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon sa mga nanay ng tahanan na gusto tanggapin si Jesus sa kanilang buhay. Sige po. Please come forward. Mga elders, maki-assist po sila. Dito po sa akin. Come on. Everything God. Hallelujah. Mga po meron pang nais tanggapin si Lord sa kanyang buhay, please come forward. Come on. Don't be shy. Hallelujah. Baka po meron pa, come on. Samahan niyo po sila dito sa harapan. Let them taste the goodness of the Lord. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon sa mga lumalapit sa ating Panginoon. Hallelujah. Ating God, meron pa pong tumatanggap sa Lord. Come on. You just come forward and receive the Lord Jesus Christ in your life. Hallelujah. Baka po meron pa po dyan sa bandang likuran. Sige po, dalhin lang po natin sila dito sa harapan. At hayaan po natin na makilala nila ng gusto ang Panginoon sa kanilang buhay. Hallelujah. Come on. Hallelujah. Praise God. Nakaka-bless po ngayong araw ito dahil sa mga kaluluwang ito na lumalapit sa Panginoon. Baka po meron pa po dyan sa bandang gitna, sa bandang likuran. Just come forward and receive Jesus Christ as your Lord and your Savior. Hallelujah. There's nothing you can do. Hallelujah. Meron pa po sa kaluluwa. Praise God. Come on. Baka po meron pa. Everything was done so you would love. Come to the Father. Come on. Baka po meron pa guys na kaming si Lord sa kanyang buhay. Come on, receive the Lord. The Lord is calling us in. This is your day. Ito ang araw mo para matakbuhin ang Panginoon. Come to the Father. Let's sing it one more time. Praise the Lord. Baka po meron pa isa o dalawa o lima na nais tanggapin ng Lord. Come on. Just come forward and receive the Lord Jesus Christ as your Lord and your Savior. Let's sing it one more time. Come to the Father. Come to the Lord. Come to our Father. Hallelujah. Baka po meron pa po dyan. The power everything was done. For the last time, everything was done. Come on, let's clap our hands to our God. Hallelujah. Kayo po na lumapit sa harap.
Handa na po ba kayo sa gustong gawin ng Panginoon sa buhay ko? Praise the Lord. Gusto pong malaman po ninyo na inyong paglapit sa harapan ay simula ng pagbabago ng inyong buhay. Kasi wala pong ibang pwedeng magbago ng buhay natin kundi ang Panginoon. Gusto ko pong malaman ninyo na itong araw na ito, excited po kami, excited ng Panginoon sa gagawin niya. Hindi naman po pagbabago, but more than that, yung pangako ng Panginoon na kaligtasan, tatanggapin po ninyo. Handa na po ba kayong tanggapin ng kaligtasan? Praise the Lord! So gusto ko po kayong tanungin, hindi po mabigat na tanong po ito. Nais ko tawagin yung mga elders natin, with the help of our elders, pwede po ba kayong marap sa mga tao na, congregation po natin, kama po. And then ipatong po ninyo ang inyong kamay sa banal na kasulatan. Elders, please. Praise God. Meron po isa na malapit sa Lord. Hallelujah. Sige po, ipatong po ninyo ang inyong kamay sa banal na kasulatan. And let me ask you this question. Sige po, patong lang po natin. Sige po, ilagay lang po natin yung ating kamay sa banal na kasulatan bilang ating matapat na pangako sa Panginoon. Sagutin po ninyo ng malakas na amen kung kayo po'y sumasang-ayon. Sa inyong paglapit, tinatanggap nyo ang Panginoong Jesucristo bilang inyong Panginoon at sariling tagapagligtas ng inyong buhay. Sagot po natin. Amen. Sa inyong paglapit, kayo po ba ay handang tanggapin siya hanggang sa tubig ng bautismo upang kayo ay makaisa ni Jesus na mamatay, malibig at muling mabuhay at makalakad sa panibagong buhay? Handa po ba kayong tanggapin siya hanggang sa tubig ng bautismo? Sagot po natin. Purihin ang Panginoon. Handa po ba kayo na ibilang ng Panginoon sa Church of Christ San Pedro upang maging kabahagi ng gawain at maglingkod sa Diyos habang kayo po ay nabubuhay? Ano pong sagot natin? Purihin ang Panginoon. Church, palakpakan po natin sila. Yung malakas na palakpak, praise God, manatili po kayo nakatayo. Binabati ko po kayo kasi alam niyo po kung bakit? Sige po, please, dito po kayo sa akin. Alam niyo kung bakit po binabati ko kayo? Sapagkat ito po yung desisyon na ginawa ninyo na ang effect po hindi lang sa lupa. Ang effect po nito ay hanggang doon sa langit. Sapagkat ngayong araw na ito na nagpahayag kayo ng inyong pananampalataya, hindi lang pagbabago ng buhay ang pangako ng Diyos sa inyo. Ang pangako po ng Diyos sa inyo ay buhay na walang hanggan. Katulad namin na nakatanggap ng buhay na walang hanggan, yun din po ang ipinagkakalob ng Diyos sa inyo ng mga lumapit sa Kanya. Kaya purihin ang Panginoon. Ngayon, hindi na po kayo nasa sa inyo lang, kundi kami po ay kabilang sa inyo. Purihin ang Panginoon. Sa araw po na ito, nais ko tawagin si Pastor Noli at si Pastor Marvin. Pwede ba, church? Ipag-pray po natin sila. Pastor Noli at Pastor Marvin, please. Church, handa po ba tayo na alagaan ang mga bagong kapatid natin sa Panginoon? Handa ba tayo ipag-pray sila? Suportahan sila. Ipag-pray po natin sila. Come on. Alam mo, so pray for you. Pwede mo makitaas ninyo yung kamay sa oras dito. Dakilang Diyos, narito po ang bunga Panginoon ng iyong mabuting balita. Narito po ang mga lumapit sa harapan at tinanggap ka nila Panginoon sa kanilang puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. At sa harap ninyo at sa harapan namin nagpahayag sila na ikaw ay kanila tinatanggap bilang kanilang Panginoon, bilang kanilang tagapagligtas, bilang kanilang Diyos. Panginoon, makapagpalain mo sila. At ipadama mo, Panginoon, sa kanila ang pagpapagong buhay. Higit doon, Panginoon, ay patuloy nilang panghawakan ng pananampalataya nito. Sapagkat ito, Panginoon, ang pananampalataya na nagligtas sa kanila. Samahan mo po sila as they continue their journey in faith. Samahan mo rin po kami, Panginoon, para mapangalagaan sila. In the name of Jesus, ito po ang aming samad na langit. Amen, amen, and amen. God is good. And all the time.
So ngayon naman po, dadako tayo sa ating tinatawag na pagbibigay o offering. Ayan. So, sa mga nakatanggap ng program, meron pong dalawang envelope dyan. Nakikita nyo. Yung isa po para sa first fruit, iba po yon. At yung isa po ay para sa tithes and offering. So, ang gagawin po muna natin ngayon is for our tithes and offering. Ayan. So, bago tayo magbigay ay may isang challenge ako na ipapano sa atin. Babasahin sa atin sa aklat po ng Deuteronomy chapter 14 verse 22 to 23. Ang sabi niya dito sa Deuteronomy chapter 14 verse 22 to 23, "You shall tithe all the yields of your seed, which come forth from the field year by year, and before the Lord your God, in the place which He will choose, to make His name dwell there, you shall eat the tithe of your grain, and of your wine, and of your oil, and of your firstling, of your herds and flocks, that you may learn to fear the Lord your God always." Mga kapatid, ito pong paalala sa atin is, nanggaling po ito sa sinulat ni Moses. Sinulat niya ito, pangalawang bigay ng Panginoon, batas na inihain sa mga taga-Israelita. So kung makikita natin dito, isang ano niya dito is, ang utos niya dito is dalhin daw doon ang lahat ng kanilang mga ikapu doon sa templo. So ito rin yung isang dahilan bakit natin ito ginagawa. Unang-una kasi mga kapatid is, nagbibigay tayo minsan base sa pananaw natin, base sa naririnig natin, at base sa pananampalataya natin. Kaya mga kapatid, sino-challenge ko po kayo ngayon. The world is teaching us to be independent. Alam mo mga kapatid, minsan nagbibigay tayo dahil sabi natin, ay may utang na loob ako dyan eh. Ay may ginawa niya sa akin kaya kailangan ko magbigay. Pero ang sinasabi dito ng Panginoon, pag nagbibigay ka pala tayo is, dinedevelop po natin yung trust natin sa Kanya. Ang trust po kasi napakahirap i-learn yan. Hindi pa yan masasabi, ay, pinagkakatiwalaan kita, ganun na lang po yun. Binigay mo na yun na yun. Minsan kailangan dumaan yan sa mga pagsubok. Minsan kailangan mo, ay, walang-wala ako dyan eh. Baka meron ka dyan. Doon po nagsisimulang maano yung trust. Hindi ako, kapatid ko na to, hindi ako pinapabayaan. Pero ang Diyos sinasabi niya, subukin niyo rin ako ngayon. Ipagkatiwala niyo ako. Kaya mga kapatid, sabi niya doon, give your tithes. Yung ikapunin niyo doon saan po? Sa iglesia. Sa pinanambahan ninyo. Kaya mga kapatid, unang-una po dapat natin tandaan, sa pagbibigay po, dapat po, una muna yung sarili natin. Dapat po muna tinanggap natin ating si Christ bilang ating mananampalataya o bilang ating tagapagligtas. At ang pangalawa po, dapat i-develop natin. Kasi pag nagbibigay tayo, sabi nga doon sa talata natin, doon mo makikita na nagkakaroon ka ng takot. Hindi lang ito yung takot ka, kundi ito yung deep reverence sa Panginoon natin. Pagrespeto at pagtitiwala. Kaya po mga kapatid, ini-encourage ko po kayo ngayon. Huwag kayong magbigay dahil may binigay na sa iyo. Magbigay kayo sa may pananampalataya ka at magtiwala ka ng Panginoon. Magsusupply sa iyo. And by the way, before ako mag-end, sa amin po mga bisita, hindi po namin kayo na-oblige na magbigay. Pero yung kung kinakatok ng Diyos yung puso nyo na magbigay, malaya po namin tatanggapin yun. Pero inuulit ko po, hindi po namin kayo ino-oblige na magbigay. For this is for the members of COC San Pedro. Na ang pagbibigay po natin, dagdagan pa natin. Kasi doon na-develop yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Kaya po mga kapatid, sa hapon na to, bago tayo magbigay,
isipin niyo muna ang Panginoon. Pinagkulang ka ba niya? Marahil, kulang pa yan, o kulang pa yung tinadala mo ngayon, o napakarami nating problema. Pero mga kapatid, ito ay isang process at pagpapakita ng pagtitiwala natin at nag-develop natin. Kaya po mga kapatid, magbigay tayo ng may pagtitiwala at dagdagan natin yung pagtitiwala natin sa Panginoon na kaya ng solusyonan kung ano man yung problema ang pinagdamabigan sa atin. Manalangin po. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa hapon na to, sa pagkakataon na to, Panginoon, na binigay niyo po sa amin sa inyong mga salita na pagpapaalala sa amin, Panginoon, na ang pagbibigay namin na ito, Panginoon, ay tanda at nagbibigay ito ng development sa aming pagtitiwala sa inyo, Panginoon, sa aming takot sa inyo, sa aming pananampalataya sa inyo, Panginoon. And Lord, I pray, Panginoon, na salamat sa mga taong binigay mo sa amin. Salamat sa pag-provide mo ng aming mga pangangailangan. Salamat, Panginoon, sa pagbibigay mo ng aming mga hanap buhay. At salamat, Panginoon, dahil sa hindi pag-iwan sa amin. Sa higit namin kailangan na ikaw, Panginoon. And Lord, I pray, Panginoon, sa lahat ng pera aming malilikom ngayon. Kayo po ang patuloy na maggamit ito, Panginoon, para sa inyong mga salita, Panginoon, ay patuloy pang maikalat sa loob ng San Pedro nito, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.
Ikaw ang tanging kailangan. Aming Jesus, bigay mo kusang pag-ibig na higit sa sabay. Nasa dako na po tayo ng banal na hapunan at inianyahan ko na tumayo po tayong lahat habang binabasa at pinapakinggan natin ang mga salita ng ating Panginoon na matatagpuan sa Aklat ng Mateo, Kabanata 26, talata 17 hanggang sa talata 30. At ganito ang ating mababasa. Nang unang araw nga ng mga tinapay na walang lebanon, ay nagsilapit ang mga alagad kay Jesus na nagsisipagsabing, saan mo ibig na ipaghanda ka namin upang kumain ng kordero ng Pasko? At sinabi niya, magsipasok kayo sa bayan sa kayong tao at sabihin ninyo sa kanya, sinabi ng guro, malapit na ang aking panahon sa iyong buhay. Magpapasko ako pati ng aking mga alagad. At ginawa ng mga alagad ng ayon sa pinag-utos sa kanila ni Jesus at inihanda nila ang kordero ng Pasko. Nang dumating nga ang gabi, ay nakaupo siya sa pagkain, nakasalo ang 12 alagad. At samantalang sila ay nagsisikain, ay sinabi niya, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, na ako'y ipagkakagulo ng isa sa inyo. At sila ay lubhang nangamanglaw, at nagpasimula ang bawat isa na magsabi sa kanya, ako baga, Panginoon? At siya ay sumagot sa sinabi, yaong kasabay kong idampot ang kamay sa pinggan, at siya rin magkakagulo sa akin. Ang anak ng tao ay papanaw ayon sa nasusulat tungkol sa kanya. Dalakwat sa aba niyang taong magkakanulo sa anak ng tao, mabuti pa sana sa taong niyaon nang hindi siya ipinanganak. At si Judas, na sa kanya'y nagkanulo, ay sumagot at nagsabi, ako baga, Rabbi? Sinabi niya sa kanya, ikaw ang nagsabi. At samantalang sila ay nagsisikain ay dumampot si Jesus ng tinapay. At pinagpala at pinagpuputol-putol at pinagay sa mga alagad at sinabi, kumain at kanin ninyo, ito ang aking katawan. At umambot siya ng isang saro at nagpasalamat at ibinigay sa kanila na nagsasabi, magsilong kayo lahat yan. Sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Datapot sinasabi ko sa inyo, na buhat ngayon ay hindi na ako iinom nitong bunga ng ubas hanggang sa araw na iyon na inumin kong panibago na makakasalo ko kayo sa kaharian ng akin. Pagpalain nawa ang pagkabasa ng mga banal na salita. Tayo lahat ay tumuwag ng langit. Pagkilang Diyos, ng mga mangyayari sa lahat. Muli kami ay nagpapasalamat sa araw po na ito na muli po ninyong pinipon ang iyong mga anak, Panginoon, upang sa uwain ang mga bagay na iyong ginawa, na binigay mo ang iyong bugtong na anak na si Jesus. Dahil sa iyong pag-ibig, ibinigay mo ang inyong buhay. Ngunit, nagkaroon kami ng pag-asang inyong binuhay na maguli upang ikaw ay magkaroon, upang kami ay magkaroon muli ng pag-asa na makamtan ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong magandang halimbawa, ang iyong
kababaang loob sapagkat sinunod mo ang kagustuhan ng iyong Ama na may buwis mo ang iyong buhay, ialay ang iyong buhay, mamatay doon sa krus upang magkaroon ng Panginoon ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagliligtas sa amin. Panginoon, sa oras na ito, narito ang simbolo ng iyong katawan at dugo. Hinihiling mo namin ang iyong pagpapala upang maging kagalingan po ng aming kaluluwa, Panginoon. Pagpalain mo ba kami natatanggap na ito? At gawin mo kaming karapat-dapat, Panginoon, na tanggapin ang simbolo ito ng iyong katawan at dugo. Kaya hinihiling namin, Panginoon, na patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Kung ano man ang aming mga nagawang kasalanan at ano man mga paglabag sa iyong mga utos, kung puso kami nagpapangunawa, Panginoon, na iyong patawarin ang aming mga kasalanan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong patuloy na pagliligtas sa amin. Maraming salamat, Panginoon, dahil sa iyong kaloob ng kaligtasan sa bawat isa na nagpalataya po sa iyo. Ito ang aming sama at dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Okay, atin po ito sa ating mga kamay at tanggapin po natin ang pagpapala. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin, sa Kanyang kapurihan, karangalan, katakilan, kapangyarihan, mula pa nung una, ngayon, at pakailanpaman. Amen.